Ganito kalaki ang kinita ng isang farmer na si Art Pamilya. Tumataginting na 2,640,000. Mayaman na daw ako. Yes, totoo yan. 2.6 million isang buwan pa lang sa kanyang talungan. Isang simpleng magsasaka pero ang kwento ng tagumpay niya ay nagmulat sa amin sa isang mas malaking pangarap. Hindi lang kita ang nakita namin kundi posibilidad. Posibilidad na makalikha ng mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad at mas matibay na kinabukasan para sa mga taong handang sumugal sa agrikultura. Dahil wala namang masama kung susubukan, ang importante ay ating mapatunayan. Dahil dito kami ay na-inspire ng aming team. Matagal pinag-isipan at pinagplanuhan at siniguradong hindi padalos-balos ang desisyon na nagawa. Nag-usap-usap kami, nagplano, nagkasundo na subukan din itong gawin. Hindi ito basta-basta desisyon na nadala lang ng emosyon. Alam naming mataas ang pangarap, pero kaakibat nito ang mas mataas na responsibilidad. At oo, talagang malaki ang gastos na aabot sa more or less 200,000 pesos. Ang advocacy naman namin ay malinaw, more employment, shared growth at pangmatagalang kita. Pero hindi naging madali ang lahat. Sa simula pa lang, ramdam na namin ang bigat. Talagang maraming gastos, sensitibo ang bawat desisyon, maliit na pagkakamali, pwedeng maging malaking lugi at higit sa lahat, napakaraming discouragement ang aming natatanggap at naririnig mula sa kakilala, kaibigan, maging sa loob mismo ng aming pamilya. May nagsabi na sayang lang ang pera, may nagsabi na masyadong komplikado, may nagsabi na hindi ito magtatagal. Pero sa halip na panghinaan ng loob, pinili naming hindi makinig at manatiling positibo. Tinanggap namin ang hamon, hindi kami nagmadali. Ang una naming ginawa ay nag-organize. Gumawa kami ng malinaw na organizational structure kung saan pantay-pantay ang hatian ng gawain, malinaw ang responsibilidad at may sistema ng bawat galaw. Hands-on ang ating technician na nakatutok sa operations at production. May monitoring, meron ding in charge sa gastos at decision making. Dito namin napagtanto ang mga advantages. Mas mabilis ang kilos, mas malinaw ang direksyon at mas nagiging accountable ang bawat isa. Pero may disadvantages din. Mahirap i-manage ang mga tao dahil hindi ganon kadali ang given culture ng empleyado ay come and go. May hindi pagkakaintindihan, may mga unexpected delays at may emosyon na kailangang i-handle. Hindi biro ang pamumuno sa ganitong setup, pero natutunan namin na kahit mahirap, attainable ito basta may tiwala sa isa't isa, disiplina, sipag, tiyaga at wastong kaalaman ng mga technologies at higit sa lahat, malinaw na layunin na maiangat ang mga buhay ng ating mga planters na umaasa sa ganitong klaseng kabuhayan. At ngayon andito na kami sa masarap na parte ng kwento. Ang dating punla ngayon ay aktwal na tanim na, namumulaklak na ang ilan at may mga maliliit na bunga na ring nagsisimulang lumabas. Dito mo maramdaman ang sulit ang lahat ng pagod dahil bilang na lang ang araw ng unang ani. Pero isang umaga may napansin kaming munting sinyales na fruit borer sa aming 9,000 na punong talong. Ito ang pinakamapinsalang peste sa talong na kailangang agad mapansin. Maliit pa ang presensya, parang baliwala, pero alam namin kapag hindi ito naagapan, maaari itong manira na mahigit sa 2,000 na bunga kada araw. Alam naman natin na ang maliit na peste kapag pinabayaan, nagiging malaking pinsala sa hinaharap. At sa halip na mataranta, kumonsulta kami sa aming technician. Ang plano ay kailangan agad mapuksa dahil ang pesting ito ay kayang mangitlog ng libu-libong beses sa loob ng ilang segundo. Kaya ngayon, ginawa na namin ng tamang solusyon at masusing obserbasyon sa ating mga talong at hopefully makuha pa natin ang inaasam na tagumpay. Alas 10 na ng gabi, kasalukuyan pa rin nag-aayos kami sa mga fittings ng hose namin para sigurado talagang maayos ang daloy ng tubig para bukas ito sa ating talungan. Mga ka-agri, ang farming ay hindi basta-basta tanim-tanim lang. Magkaiba ang approach sa backyard farm at mass production. Ito ay nangangailangan ng disiplina, kaalaman, tapang, commitment at leadership dahil dapat mong tandaan na maraming kasamahan ang involved sa sistemang ginawa nyo. Hindi madali pero posible. At kung may malinaw na layunin at tamang sistema, ang lupa ay tunay na kayamanan. Ito ang kwento namin at nagsisimula pa lang. Abangan nyo ang susunod na update nito para na din sabay-sabay tayong matuto para sa mas marami pang kwento at kaalaman sa agrikultura. Please like, follow and share at samahan kami dito sa ating page Agri Treasure. Maraming salamat po.